ang mga pagdinig ba ng Senate Blue Ribbon Committee ay hakbang tungo sa paglilihis, paglilinis pala, sorry. Paglilinis ng gobyerno o nagiging drama na lang na hindi naman nauuwi sa pananagutan? Mga kapartner at itong ating mga viewers dito, malaya po tayong magkomento kung anong inyong mga opinion dyan. Partner PL? Pasibistag muna, partner. Parang nagiinuman lang tayo dito. Nagpapasahan ng tagay. Bawal magpasang tagay. Oo, maraming salamat muna, Heidi Sacro. Alam nyo, itong pag-umpisa ng Senate Blue Ribbon Committee, okay naman talaga yon. Noong si Senator Marcolita ang Senate Blue Ribbon Committee Chairman, mataas po ang ating ekspektasyon dito sa Blue Ribbon Committee noon. At nakikita natin yung patas na pag-hearing ni Senador Marcolita. At doon na nga ho napangalanan ang mahiwagang pangalan ni Martin Romualdez at ni Saldico na hindi mabanggit-banggit sa Kongreso. Iniiwasan po yung pangalan na yan, yung mga pangalan na yan. Noong una ho, maraming nagka-interes sa Senate Blue Ribbon Committee ni Senador Marcolita. Marami nga pong dumadayo na mga celebrity doon mismo sa Senado. Maraming dumadayo na mga magagaling na abogada, kagaya ni Ma'am Rowena Guanzon, na gustong mapakinggan kung paano po iimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcolita itong tungkol sa mahiwagang flood control projects ni Bongbong Marcos na maraming sangkot na mga mambabatas. Kumbaga nandun yung kumpiyansa natin at maraming pumapalakpak kay Senador Marcolita. Nagkaroon lang naman ho ngayon ng labo-labo na noong pinalitan na po si Senador Marcolita at ang pinalit si Panfilo Lacson, na halatang halata itong si Soto at si Lacson na para bang may pinagtatakpa na katotohanan. Ngayon tuloy, nagiging hindi na paglilinis, kundi paglilihis. Nalilihis na ang tunay na dapat managot. Kagaya po itong kay Martin Romualdez at Saldico. Imbis na makatutok ngayon ang Senate Blue Ribbon Committee na matukoy ang sinumang sindikato sa malaging na korupsyon under Marcos admin, ang ginawa ho pa nila ngayon ay para bang inaatake nila itong si Marcolita, si Magalong. Hindi ko maintindihan itong Senate Blue Ribbon Committee kung ano ba talaga ang kagustuhan nila. Gusto ba ho nila na matukoy ang sindikato o gusto nilang pagtakpan lang ang tunay na ulo ng sindikato? Maraming salamat, Delia Pineda sa Pakulay. Partner ka-PL. Ikaw naman ka-PL. Paglilinis ba kamo ng gobyerno, partner? Tungo ba ito sa paglilinis ng gobyerno? Bakit? Ang tanong ko, meron na ba silang naipakulong? Correct. Kaya ba nilang pangalanan si Martin Romualdez? Hindi nga matukoy-tukoy ni Senator Ping Lacson at ni Tito Soto, mga partner, na hindi naman sa akin ang galing ito sa ating mga kababayan tuwing nanonood tayo ng mga hearing sa Blue Ribbon. Minsan kumukuha tayo ng mga video nila, nasasabi nga ng ating mga kababayan, mga partner, na parang tagapagtakip itong dalawa na ito si Ping Lacson at saka si Romualdez, mga partner Para sa akin, partner, drama-drama na lang ito. Kumbaga, sinasagawa na lamang nila itong hearing sa Blue Ribbon, mga partner, para kunwari sabihin na concerned sila, na meron silang concern, na gusto nilang matukoy at gusto nilang kasuhan itong mga pinaghihinalaang kawatan sa kabanang bayan. Pero sa katotohanan, mga partner, nakakalungkot mang sabihin, wala na patutunguhan yan. Ito nga, nililihis na nga, partner Unti-unti na nga nililihis yung totoong issue Kung saan-saan na nga napupunta. Baka kalaunan ito, partner, No? Kalaunan ito, mapunta pa ito sa mga Duterte. Ito na, lumabas na. Itong isang Marines
na nagsasabi ng katotohanan batay sa kanyang mga naranasan bilang isang hindi naman matatawag na bagman, kundi taga-deliver ng mali-malitang bag. At makikita mo talaga sa kanyang mga testimonya habang tinatanong siya sa Blue Ribbon na totoo ang kanyang naranasan kasi dire-diretso mga partner eh. Iba yung partner, tanim witness lang o mga gawa-gawang affidavit lang. Pero yung affidavit na isinumite niya sa Blue Ribbon, talagang ako, ramdam ko partner na totoo. Totoong nangyari sa kanya at naranasan niya mga partner. Pero ano ginagawa nila ngayon? Parang kakasuhan pa nila. Ang nakakalungkot nito partner, baka ang hinahanap ng Blue Ribbon Committee na resource person, baka yung taong magdadawit sa pangalang Duterte at yun pa ang paniniwalaan nila. Yan ang nakakalungkot dyan mga partner. Partner BMR. Oo, tama kayo dyan mga partner, ano? Yung ating tanong dito sa opinion mo, ito ba ay paglilinis o nauuwi na lang sa na lang ito, drama at walang pananagutan? Nung una, ako ay humahanga ako dito, no? Kay BBM sa kanyang ginawa na magkaroon ng independent na mag-iimbestiga patungkol dito. Partner Bimar, linawin ko lang, humahanga ka na pala ngayon kay BBM. Sinabi ko naman, humahanga ako dahil gusto niya magkaroon ng independent. Kaya lang, yung paghanga ko na yon, napalitan yon ng pagkakaroon din ng Alzheimer's. Dahil nakalimutan ni BBM na mayroon siyang binitawan na dapat maging independent itong mga ito. Ang problema, gusto niyang maging independent, gusto niyang paniwalaan siya ng taong bayan, pero taliwas ang nangyayari. Sapagkat yung kung nung una pa lang ay ipinagpatuloy na nila yung committee or ang pagiging chairmanship ng committee ni Senator Marcolita, ipagpalagay mo na partner na ang si Marcolita ay hindi nila kaalyado. 'Di ba kung gusto mo talaga makakita ng masasabi nating independent, 'di ba? Pupunta ka doon sa hindi mo kaalyado. Kasi nga kahit papaano, mayroon yun tinatawag na balance na pananaw o pagtingin. Kasi kung titingnan niyo mga kapartner, bakit natin nasabing balance, no? Lahat ng mga sinasabi dito ni Senator Marcolita ay bounds or nakabound sa law. Kumbaga, ayon sa batas. While sa kabilang banda naman, itong ipinalit dito kay Marcolita, sa pangunguna nga ni Mr. Ben Dalo, tagapagbaluktot ng batas, itong si Marcolita, gustong ituwid yung batas, ang matuwid na batas, gustong susugan, mayroon naman pong pumalit sa kanya, tagapagbaluktot, tagaliko ng batas. Yun po ang mahirap dito sa nangyayari sa atin ngayon. And now, you are telling na BBM, kailangan nyo paniwalaan itong bagong grupo ni Lacson na namumuno ngayon dito sa pagdinig. Ito yung matinding parang palaisipan at nakakainis. Kasi parang dinadagdagan niyang insulto sa atin na ito pa, nang lumutang itong si Sergeant Guteza na humarap nga yan sa pagdinig. Ito ay ipinanumpa niya, no? Pinayagan niya ito, binigyan siya ng courtesy ni Senator Marcolita na nagpaalam. Sabi sa kanya ni Senator Marcolita, kung maaari ba makapagsalita itong ating isang witness. Ngayon, pumayag siya rito at ang katunayan, andyan naman po sa lahat ng mga live streaming na nag-take under oath, nag-oath po itong mama si Gutesa. So, nang mag-oath ito ay nagpapatunay mga kababayan na binigyan po siya ng kortesiya ni Senator Marcolita na hindi po winalang hindi po siya kumbaga wala pong nagwalang galang sa kanya. Binigyan po siya ng karangalan ng Senator Marcolita sa pamamagitan ng pagpapaalam. Ang problema ko ngayon dito kay Lacson, mukhang doon siya nakatingin sa sinasabing notaryo. Kung papakinggan natin ang mga matitinong abogado, sinasabi nila, wala nang bearing yun. Kasi hudang peke man yung notaryo, kasi hudang totoo yun,
importante, nag-take under oath na yan sa'yo, which is yan na po yung magsisilbing legal na pong basihan. Yun ngayon. Tapos, ang problema ko pa dito kay Lacson at problema ko dito sa sinasabi na magiging maayos ba, malilinis ba ang gobyerno? Malaking hindi sapagkat biruin mo, yung inaakusahan, yung maliwanag pa sa sikat ng araw na dinadalhan ng matitinding sako-sako, kahon-kahon, bilyon-bilyon na pera, ang inaakusahan ngayon, siya pa ngayon. Yung para bagang inaano ninyo, kailangan lahat, kailangan walang butas, walang technicalities. At ngayon, yung witness tuloy, siya pa ngayon ang makukulong. Tapos ngayon, magtatanong tayo, malinis ba ang ating gobyerno? Mga kababayan, no? Basa tayo mga partner. Partner Bisdak at partner PL, baka mayroon kayong komentaryo. Dagdag mo na ako, pahabaan muna natin kundi partner kasi sige. baka abot tayo ng ano dito. Ito partner, no? Alam nyo, wala talaga hindi tumawi sa pananagutan. Maniwala kayo sa akin. Meron man sigurong managot yung mga kontraktor hanggang kontraktor lang. Tingnan mo ha, nakailang bisis na ba mabanggit yung pangalan ni Saldico? Nabanggit na yan sa Kongreso, di ba? Dito sa Senado, nabanggit na po una yan, yung pangalan Saldico at Romualdez, yung dalawang uplok yung pag-usapan natin. Yung Saldico at Martin Romualdez, binanggit na po yan ni Diskaya, na Corley Diskaya, una, nabanggit na. Nabanggit na rin yan ni Bryce Hernandez. Nabanggit na rin din po ni Yosek Bernardo. At nabanggit rin po yan ng isang driver pa. At nabanggit din po yung pangalan na yan, yung huli ngayon, si Sergeant Orly Gutisa. So ibig sabihin, lahat ng mga nagbanggit, nag-take oath yan sa Senado at na-interpolate na tanong ng todo. Tanong yan, recorded. Tingnan mo ha, bakit hindi po nag-issue agad ng subpoena itong Senate Blue Ribbon Committee kung gusto po nila talaga may managot laban dito kay Martin Romualdez at Saldico? Tandaan niyo po, bilyon-bilyon yung perang involved dito. Walang lakas ng loob si Lacson na mag-issue ng subpoena kahit sabihin mo mayroong parliamentary courtesy. Pero ito, hindi na po biro ang kasong ito eh. Binabaw na po ang bayan dito. Hindi na po kailangan natin bigyan pa ng parliamentary courtesy itong dalawang kongresistang itong Martin Romualdez at Saldico. Kasi pag nagsubpoena, pag hindi sila pumunta, hindi humarap, dapat mag-issue sila ng warrant of arrest sa dalawang taong ito. Dahil nabanggit na kung gusto lang talagang may managot. Sabi, di ba, walang pinipili. Sabi, walang kamag-anak. Bakit hindi nila magawa yan nang aristuhin itong dalawang kongresista? Tingnan mo, partner, ha? Bibigyan ko yun ng pagkakaiba. Yung mga nag-witness sa Senate Blue Ribbon Committee at nagdawit dito kay Martin Romualdez at Saldico, lahat yan ay mga credible. At nagpapakita yan ng mga mukha, tunay na pangalan ang kanilang binanggit. Pero ni minsan hindi naglabas ng subpoena itong Senate Blue Ribbon Committee. Pero maalala natin sa panahon kay Pastor Apollo Sikibuloy, yung mga witness puro nakapiring, yung mga witness puro alias, ang bilis nilabasan ng warrant of arrest itong si Pastor Apollo Sikibuloy. Tingnan nyo ang pagkakaiba. Mas pinaniniwalaan ng Senado ang mga alias, naka-alias at mga nakamaskara mukha. Samantala, itong nagdawit kay Martin Romualdez at Saldico, tunay na pangalan, walang takip yung mukha, harap-harapang sinabi itong dalawang taong ito sabwat sa malasindikatong pagnanakaw sa gobyerno. O ngayon, sa tingin mo, mauwi pa to sa pananagutan? Wala. Ang tawag dito ngayon sa Senate Blue Ribbon Committee ay sarswila lamang ito. Sarswila lamang paglilihis ng tunay na may kasalanan. Na alam po natin, walang Saldico kung walang Martin Romualdez. Walang Martin Romualdez pag walang Ferdinand Marcos
Junior, mga kapartner. Oo. Tama ka dyan, partner, ano? Nabanggit mo na rin yung sinasabing courtesy, no? Parliamentary courtesy. Sinabi na nga ito. Mayroon na ngang nakadebate na rin dito sa Senator Marcolita na sinasabi, hindi natin po pwedeng imbitahan. Pero ang sagot dito ni Senator Marcolita, ginawa ko yun. No? Bakit naman itong si Congressman Toby Chanco na inibitahan natin, pumunta naman siya dito. Sumagot naman si Lacson dito na sinasabi, sa'yo yun. Isipin nyo mga kababayan, pwede pala. No? Pwede palang imbitahan. Then it's up to sa mga inibitahan kung pupunta sila o hindi. Dahil andyan naman si Congressman Toby Chanco na pumunta naman. At wag na nilang antayin pa na kailangan pa talaga magpasumpena at hindi naman to sinasabi ni Senator Marcolita na ganitong gawin. Pero dito pa lang, sa usapang imbitasyon pa lang na wala naman pong masama doon, kung wala naman talaga silang Senator Marcolita, kung ito naman mga congressman, di pumunta rin sila, pumunta rin yung mga senador at magpaliwanag din sila. Anong masama doon? Kasi ang sinasabi lagi nila, parliamentary ano daw, immunity, parang parliamentary, kung ano-ano, bla bla bla, mga ganon-ganon, parang courtesy. So, wala naman sa batas, no? Wala naman sa batas parehas yung mga yan. Kaya pumunta ka kay hindi, wala yan. Mas malaki pa ba ang issue ng parliamentary courtesy kaysa dito sa bilyon-bilyon na nawawala sa pera ng bayan? Aantayin nyo pa ba talaga na wala na talagang matira sa ating bansa? Yun mga kapartner. Partner KPL. Oo, noon, nung si Rodante Marcoleta pa ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Kapanipaniwala yon mga partner at sigurado tayo doon na meron sanang makakasuhan at matutumbok talaga kung sino yung pinakaulo ng napakalalang korupsyon ngayon sa bansa natin. Noon yon sa panahon ni Marcoleta, kaso ilang araw lang siya mga partner. Natatakot siguro sila partner na talagang pupuruhan ni Senator Rodante Marcoleta kung sino man itong hindi nila matukoy-tukoy. So ang ginawa, biglang nagpalit ng liderato ang Senado, tapos napalitan si Rodante Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ngayon, wala nang saysay yan, partner. Dapat siguro, ang gawin natin ng ating mga kababayan, lalong-lalo na itong mga kaibigan nating nasa lansangan, na nag-iingay, na nagrarally, sana magsagawa ulit sila ng panibagong rally na sana ang ipanawagan ay ibalik si Rodante Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee para magkaroon ng saysay at makulong ito mga hinihinalang kawatan sa kaban ng bayan, mga partner, yan lang. Partner, interparliamentary courtesy. Maraming salamat, Baljival. Thank you so much. Alam nyo, mga kapartner, labo-labo na talaga itong Senate Blue Ribbon Committee. Na nililihis na ang taong bayan, nadadivert na ang ating mga isip dahil sa kagagawa ni Panfilo Lacson. Hindi niya focus kung sino ang dapat managot. Hindi ng partner, yung sindikato partner eh. Sinabi na nga ho ni si Mayor Magalong na ang sindikato itong si Saldico. Pinangalanan Si Martin Romualdez, yung dalawa pinangalanan na. Pero bakit hindi po nila diniin itong dalawang pangalan na ito? At naghahanap pa po sila ngayon ng masisisi. Nababaling pa doon sa hindi kawatan. Nababaling pa doon sa hindi kurakot. Na para bang gusto nilang mangyari na sinungaling lahat yung mga nagdadawit kay Martin Romualdez at kay Saldico. Sino yung magsasabi ng totoo? Ano yung katotohanan dyan? Kung ganun pala ang magiging resulta ng Senate Blue Ribbon Committee, mas maganda ba itigil na lamang nila yung investigasyon na yan? Sayang ang panahon, sayang ang oras. Idaan na lang natin sa kalsada ito kung ganun mga kapartner. Maraming salamat sa pakulay, Kyoko Sudo. 2 dipa na lang, nasa Malacanang na tayo. Biglang liko si Baliling. Yun na nga pintuan na lumiko pa, partner. Partner, matitigil naman talaga yung hearing na yan sa Blue Ribbon Committee, partner, kasi
Ayan nga yung ginawa ni Marcos na ICI, partner, na meron din silang isasagawang hearing tungkol dyan sa napakalalang korupsyon na nangyari sa bansa natin. Diyan na daw nila ipapasa, mga partner. Pero hindi nga lang nila isa sa publiko. So parang nagkape-kape lang sila sa hearing nila, mga partner. So parang kwentuhan na lang tayo dito. Sa madaling salita, partner, Hmm. mapa-Blue Ribbon Committee man o mapa-ICI, wala nang patutunguhan lahat yan. Kaya dapat siguro na mag-ingay ulit ang tao na ibalik si Marcoleta sa Blue Ribbon para para matuloy niya yung alam mo yung gigil niya, partner, na mahuli talaga at makasuhan talaga yung mga totoong may sala dito sa napakalalang korupsyon. Yun lang, mga partner. Dagdag ko lang, mga partner, ha, how ironic na hindi nila isa sa publiko ito. Samantalang ito ay public funds, no? Nakakainis, nakakagigil na isipin na biruin mo, mayroon na nga pinagdududahan na nga itong Blue Ribbon Committee ngayon na pinangungunahan ni Lacson. Pagkatapos, idadalin nyo pa doon sa sino-sino bang mga nandoon. Eh siyempre, di ba, mga appointed ni BBM yon. So ano nga asahan ng taong bayan nun? Ngayon, ang problema dito, mga kapartner, ang masakit na katotohanan, baka mamaya bandang huli, kung sino pa dito yung mga maliliit at kung sino pa dito yung mga nag-witness laban dito sa mga hindi mapangalan ng pangalan, ay sila pa tuloy ang maparusahan at makulong, mga kapartner. Kalampagin natin ang Senado, mga partner. No? Kalampagin natin ang Senado na Ipaparang mo sa ayos-ayusin lula nila mo, yung kanilang partner. ginagawang pagdinig dyan sa Blue Ribbon Committee. Yung totoo talaga, yung totoong pagdinig talaga, hindi yung drama-drama lang na parang nautusan lang sila nung ngiwi, mga partner. Na kunwari, Ipaparang mo nga sa lula mo. para maniwala ang tao, pero paikot-ikutin nyo. Ganun lang nangyayari, mga partner.